Putragis. Sino na namang Poncio Pilato ang sumulpot sa teritoryo ko? At sa lahat ng lugar, sa kusina ko pa talaga naisipang mag-eksibisyon. Halos lumuwa ang eyeballs ko nang makita ang isang lalaking prenteng-prente na nakasandal malapit sa stainless steel na preparation table. Animoy Inspector General na sinusuri ang bawat galaw ng mga tauhan ko. Hindi siya nakauniporme. Nakamaong nakupas, simpleng itim na t-shirt na parang may kamahalan ang tela, at sneakers na mukhang mas mahal pa sa buwan ng sahod ko. Ang buhok, medyo magulo, parang bagong gising pero yung tipo ng gulo na pinag-isipan. Hoy, Mang Berto, sino iyang bisita mo? Customer ba iyan na naligaw? Sabihin mo bawal ang outsider dito sa kusina, lalo na't rush hour, sigaw ko mula sa pwesto ko sa harap ng nagbabagang mga kalan. Amoy pa lang ng pawis at pinaghalong ang hit ng bawang, sibuyas, at kung ano-ano pang sangkap ay dapat tumaboy na sa kanya. Pero ang loko, parang nasa park lang at nagpapahangin. Si Mang Berto, ang pinakamatagal ko ng dishwasher, nagkibit balikat lang. Hindi ko alam, Chef Kelly. Kanina pa yan paikot-ikot. Akala ko nga, bago nating helper, pero ba't ganyan ang forma? Helper? Sa itsura niyang yan? Baka mamaya, health inspector to na nag-undercover. Pero kung health inspector siya, bakit parang mas interesado siya sa pagtikim ng adobo na niluluto ni Rica kesa sa kalinisan ng sahig? Kitang-kita ko ang pagsubo niya ng kutsara, tapos tumango-tango na parang kritiko sa MasterChef. Abak! Excuse me, sir, tawag ko, medyo may pagkairita na sa boses. Lumapit ako, dala-dala ang sandok na ginagamit ko sa paghalo ng sinigang. Bawal po ang hindi empleyado dito sa loob ng kusina. Kung may order po kayo, doon po tayo sa labas. Tinaasan niya ako ng kilay. Isang kilay lang. Yung tipong, sino ka para utusan ako, effect. Abat mayabang. Nag-obserba lang, sagot niya, boses niya kalmado pero may kung anong bigat. Parang sanay mag-utos. Mas lalo akong nainis. Obserba? Sino siya para mag-obserba? Obserba? Ano to, field trip? Sir, kung hindi niyo mamasamain, oras na ng tanghalian. Sangkaterba ang order namin. Nakakaabala po kayo, sabi ko, pinipilit kong maging magalang kahit kumukulo na ang dugo ko. Talaga? Ngumisi siya. Yung ngisi na parang nang aasar. Mukhang kaya niyo naman. Maayos naman ang sistema niyo. Medyo maingay lang. Aba talaga naman. Sinabihan pa kaming maingay. Natural, kusina to, hindi library. Sir, kung wala po kayong kinalaman dito, makakaalis na po kayo, sabi ko, medyo tumataas na talaga ang tono ko. Napapatingin na ang ibang mga kusinero. Si Nene, yung tigahugas ng gulay, nagbubulungan na sila ni Josie, yung tigagawa ng dessert. Hindi siya natinag. Sa halip, lumapit pa siya sa kaldero ng sinigang ko. Sumandok ng sabaw gamit ang isang malinis na kutsara, buti naman at marunong kumuha ng malinis at tinikman. Napapikit pa ang loko. Akala mo naman si Anthony Bourdain. Medyo kulang sa asim para sa panlasa ko, sabi niya, sabay ilapag ng kutsara. Doon na ako sumabog. Sino ba talaga ang hambog na to? Abat teka nga lang, mister. Hinarap ko siya, halos magkadikit na ang mga ilong namin kung hindi lang siya mas matangkad sa akin. Kanina ka pa dyan paikot-ikot na parang ikaw ang supervisor. Pinapakialaman mo ang luto ng mga tao ko. Ngayon, pati itong sinigang ko, pupulaan mo. Anong akala mo, ikaw ang may-ari? Natahimik ang buong kusina. Pati yung lagitik ng mantika sa kawali parang humina. Lahat ng mata nasa aming dalawa. Ang lalaki, imbes na magalit, biglang humalakhak. Hindi yung tawang mapang-asar, kundi yung tawang parang tuwang-tuwa talaga siya. Parang ang sinabi ko ang pinaka-nakakatawang joke na narinig niya sa buong buhay niya. Pero kahit tumatawa siya, kitang-kita ko sa mga mata niya, may kung anong kislap. Parang tinamaan siya, pero sa paraang hindi ko maintindihan. May anghang din pala tong chef na to, sabi niya sa sarili, pero sapat na para marinig ko. Mas lalo akong nainis. So, ako pa ngayon ang naging entertainment niya. Sir, seryoso po ako. Kung hindi kayo aalis, tatawag na ako ng security, banta ko. Sakto namang dumating si Aling Rosie, ang manager ng restaurant.
Si Aling Rosie, medyo may katabaan pero maliksi kumilos. Palaging nakangiti pero alam mong may tinatagong tapang. Ngayon, ang ngiti niya, parang hindi umabot sa mga mata. Kelly, anong kaguluhan to? Tanong niya, pero ang tingin niya, nasa lalaking kausap ko. Bigla siyang namutla. Ay, Sir Kirby. Kayo po pala. Naku, pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na bibisita kayo ngayon. Sir Kirby. Nanlaki ang mga mata ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kirby. As in Kirby Imperial. Ang ACC ng buong Imperial Group of Restaurants. Ang alamat na may-ari ng kadena ng restaurant na to, nasabi nila, bata pa pero sobrang yaman at mailap sa media. Siya tong lalaking binulyawan ko at tinawag na Poncio Pilato sa isip ko. Gusto kong magpalamon sa lupa. Sa ilalim ng nagbabagang kalan pwede na. Nakita ko ang pagngiti ni Sir Kirby kay Aling Rosie. Ayos lang, Rosie. Actually, nag-i-enjoy nga ako. Medyo matagal na rin akong hindi nakakasilip sa mga kusina natin. Tumingin siya sa akin at yung isi niya kanina, bumalik. Mukhang kailangan ko yatang gawin to ng mas madalas. Si Aling Rosie, parang hihimatayin na sa nerbiyos. Nako, Sir Kirby, pasensya na po talaga kay Kelly. Medyo mainitin lang po talaga ang ulo niyan, lalo na pag rush hour. Pero masipag po yan at magaling magluto. Pagtatanggol niya sa akin, kahit alam kong gusto na rin niya akong sakalin. Oh, I can see that, sabi ni Sir Kirby, ang tingin hindi pa rin inaalis sa akin. Parang scanner ang mga mata. Magaling siyang mag-assert ng authority. May diin yung huling mga salita. Namula ang mukha ko. Hindi sa galit, kundi sa matinding hiya. Gusto kong umiyak, pero chef ako, dapat matapang. Pasensya na po, sir, sabi ko, boses ko parang kinalawang nagripo. Hindi ko po kayo nakilala. Halata nga, sabi niya, tapos tumawa ulit, pero mahina na lang. Pero okay lang. At least, alam kong may Dragon Lady na nagbabantay sa kusina ko. Dragon Lady? Ako? Okay, medyo totoo. Pero marinig mula sa bibig ng si. Ibang usapan iyon. So, pagpapatuloy niya, dahil mukhang passion mo talaga ang pagluluto at pamumuno, muli may offer ako sa'yo, Chef Kelly. Offer? Anong offer? Ibababa niya ba ako ng pwesto? Gagawin akong dishwasher bilang parusa. Oh God, wag naman sana. Kahit anong trabaho, wag lang tanggalin sa kusina. Ito na ang buhay ko. Actually, I'm impressed, sabi niya, na ikinagulat ko. Impressed sa tapang mo at sa kung paano mo patakbuhin ang kusinang to, mukhang kailangan ko ng ganyang klaseng tao. Lahat kami nakikinig. Ano kayang pakulo to ni Emmy kasi? I need to personal head cook, sabi niya. Sa bahay. Someone who can manage the kitchen, plan in the meals, and isn't afraid to tell me if his food preferences are boring. Tumingin ulit siya sa akin, at this time, may halong challenge ang mga mata niya. At dahil mukhang nasubukan mo na akong sungitan at hindi ka naman natakot, baka ikaw na ang hinahanap ko. Consider it a way for me to test you further. Nga. As in, literal na napanganga ako. Mula sa pagiging head chef ng isang branch, magiging personal head cook ng si. Sa bahay niya? Anong ibig sabihin nito? Promotion ba to o isang magarbong paraan para tanggalin ako sa pwesto ko dito nang hindi masyadong halata? Sir, hindi ko po alam kung Nagsimula akong mag-alinlangan. Ang layo ng mundo niya sa mundo ko. Siya, see you. Ako, hamak na kusinera. Kahit head chef pa ako, iba pa rin. Think of it as challenge, Chef Kelly. Mas mataas na sahod, of course. At mas interesting na environment, sabi niya, yung ngiti niya, parang may alam siyang hindi ko alam. Unless, takot ka sa challenge. Aba, hinahamon pa ako. May kung anong kumislot sa loob ko. Isang parte, hiya. Isang parte, takot. Pero may isang maliit na parte na naintriga. Kilig. Hindi siguro. Baka curiosity lang. O baka yung pagiging competitive ko. Ayokong isipin niyang naduwag ako. Tiningnan ko si Aling Rosie. Mukha siyang nag-aalala pero may bahid ng excitement.
Tiningnan ko ang mga kasama ko sa kusina. Para silang nanonood ng teleserye. Huminga ako ng malalim. Sige po, sir, sabi ko, trying to sound more confident than felt. Tinatanggap ko po ang offer nyo. Umiti si Sir Kirby, isang iting tagumpay. Excellent. Inva secretary will contact you with the details. Mag-report ka sa akin bukas. Bukas? Agad-agad? Pero bago pa ako makapag-react, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palabas ng kusina na parang walang nangyari. Bago siya tuluyang mawala sa paningin, lumingon siya saglit. And Chef Kelly, tawag niya. Oh. Next time you make sinigang, keep adding a bit more tamarind. Just a suggestion. At kumindat siya. Kumindat ang sisi ng Imperial Group of Restaurants sa akin, matapos ko siyang awatin na parang aso sa sarili niyang teritoryo. Naiwan akong tulala, hindi alam kung mainis, matatawa o kakabahan. Ang alam ko lang, bukas, magsisimula ang isang bagong kabanata sa buhay ko. At may kutob akong, hindi ito magiging kasing simple ng pagluluto ng adobo. Lalo na kung ang amo mo ay isang misteryoso, medyo mayabang, pero andinyabo na charming na na naggangalang Kirby Imperial. Hay, buhay! Parang yung sinigang ko kanina, akala mo sakto na ang timpla, pero may isang taong darating para sabihin, medyo kulang pa. Kinabukasan, heto ako, parang si Cinderella na biglang napadpad sa palasyo. Ang bahay ni Sir Kirby, kung bahay pang ang matatawag to, ay mansyon. Mula sa gate na kasing taas yata ng post ng Meralco, hanggang sa driveway na dinaanan namin ang taxi na parang kailangan mo pa ng mapa, hanggang sa mismong pintuan na gawa sa kahoy na mas makintab pa sa noo ko, lahat nagsusumigaw ng imayaman. Sinalubong ako ng isang babaeng nakaunipormeng parang flight stewardess, si Manang Elsa daw, ang mayordoma. Siya ang nagbigay sa akin ng mabilisang tour sa kusina. At anong kusina? Parang mas malaki pa sa buong restaurant namin. Kumpleto sa lahat ng gadgets na sa tsiyi ko lang nakikita. May double door na ref na may sariling ice dispenser, may oven na kasing laki ng maliit na kotse, at may isla sa gitna na pwede ka nang magpiknik. Halos mahilo ako. Pakiramdam ko, anytime, lalabas si Gordon Ramsay at sisigawan ako. Chef Kelly, ito po ang magiging teritoryo ninyo, sabi ni Manang Elsa, may ngiti pero formal. Si Sir Kirby po ay partikular sa kanyang pagkain. Ayaw niya ng masyadong complicated, pero gusto niya, laging bago ang lasa. At may isa pa po kayong pagsisilbihan. Sino po, tanong ko, habang iniisip kung ano kayang hindi complicated pero bagong lasa, ang gusto ng isang si. Baka naman gusto nun, tuyo na may kasamang caviar. Bago pa makasagot si Manang Elsa, may maliit na boses na sumingit. Hi! Are you the new cook? Napalingon ako. Isang batang babae, mga 6 o 7 taong gulang siguro, ang nakatayo sa may pintuan ng kusina. Nakapink na bestida, may hawak na teddy bear na halos kasing laki niya, at ang mga mata parang mga bituin, kumikislap. Ang cute! May dimples pa. Hello, bati ko, automatic na napangiti. Mahilig ako sa bata, kahit sa restaurant, pag may mga batang customer, ako mismo minsan ang lumalabas para makipaglaro saglit. Ako nga. Ako si Kelly. I'm Isha, sabi niya, tapos biglang tumakbo palapit sa akin. Hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Bigla niya akong niyakap sa bewang. Mahigpit. Yung yakap na parang matagal na kaming magkakilala. Natigilan ako. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil ang gaan-gaan ng pakiramdam. Parang may kung anong kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Ang bango ng buhok niya, amoy baby powder at pamilyar na shampoo. Wow, ang sweet mo naman, sabi ko, medyo awkward pa ang pagtapik ko sa likod niya. Manang Elsa said you're going to cook yummy food for me and daddy, sabi niya, nakatingala sa akin, ang mga mata punong-puno ng excitement. Naman, sagot ko. Ano bang paborito mong kainin? Spaghetti. And fried chicken. And chocolate cake, mabilis niyang sagot. Mga pambatang paborito. Napangiti ako. At least, hindi tuyo na may caviar. Chef Kelly, singit ni Manang Elsa, si Isha po ang anak ni Sir Kirby. Anak? May anak pala si Sir Kirby? Bakit parang walang nababanggit sa mga chismis tungkol sa kanya?
Akala ko, arogante at supladong bachelor lang siya. Habang naghahanda ako ng mga sangkap para sa tanghalian, sinigang na hipon, sinigurado kong mas maraming sampalok this time, baka mag-suggest na naman si Sir, at pritong manok para kay Isha, hindi maalis sa isip ko ang bata. Panay ang balik-balik niya sa kusina. Minsan, magtatanong kung ano ang ginagawa ko. Minsan, kukuha ng maliit na piraso ng carrots na hinihiwa ko. Minsan, upo lang sa isang tabi, kinakausap ang teddy bear niya, pero ang mga mata, nasa akin. May kakaiba sa batang to, parang may parte sa akin na nakakakilala sa kanya. Imposible, di ba? Ngayon ko lang naman siya nakita. Pero yung mga ngiti niya, yung paraan ng pagkiling ng ulo niya, pag nagtatanong, parang pamilyar. Siguro dahil lang mahilig ako sa bata. Siguro. Nang malapit nang maluto ang sinigang, naamoy na siguro ni Isha. Pumasok ulit siya, tumatakbo. It smells so good, Mommy Kelly. Natigilan ako sa paghalo. Mommy Kelly. Napatingin ako sa kanya. Nakangiti siya, walang kamalay-malay. Mommy Kelly, ulit ko, mahina. Tumango siya. Can't call you that. You're like a mommy. You cook for me. Hindi ako nakasagot agad. Parang may kung anong mainit na kumalat sa dibdib ko. Mommy. May tumawag sa aking mommy. Kahit hindi ko anak, ang sarap pakinggan. Sige, sabi ko, umiti. Pwede mo akong tawaging Mommy Kelly. Maya-maya, dumating na si Sir Kirby para sa tanghalian. Nakapormal na business suit. Ang amo ng itsura, parang ibang tao sa nakasagutan ko kahapon. Pero yung mga mata, ganoon pa rin, matalas, mapanuri. Daddy. Daddy. Mommy Kelly cooked sinigang and chicken, masayang salubong ni Isha sa kanya, sabay hila sa kamay niya papunta sa dining area. Napansin kong napatigil si Sir Kirby saglit nang marinig ang ti Mommy Kelly. Tumingin siya sa akin, tapos kay Isha, tapos balik ulit sa akin. Walang emosyon ang mukha niya, pero nakita ko ang bahagyang pagkunot ng noo niya. Umupo sila sa mahabang mesa na parang pang board meeting. Ako naman, nag-serve ng pagkain. Tahimik lang si Sir Kirby habang kumakain. Si Isha, ang daldal. Kwento ng kwento tungkol sa teddy bear niya, sa mga bagong crayons niya, at kung gaano kasarap ang luto ko. Daddy, can Mommy Kelly play with me later? After your work, tanong ni Isha. Nabilaukan yata si Sir Kirby sa sinigang. Ubo-ubo siya. Isha, Chef Kelly is here to work, not to play. Medyo strikto ang tono niya. But she said I can call her Mommy Kelly, protesta ni Isha, bumuso. Nakita kong napabuntong hininga si Sir Kirby. Tumingin siya sa akin. Pasensya ka na sa anak ko, Kelly. Masyado lang friendly. Okay lang po, sir, sagot ko. Nakakatuwa nga po si Isha. Pagkatapos ng tanghalian, bumalik si Sir Kirby sa study niya, siguro para magtrabaho. Si Isha naman, sumunod sa akin sa kusina habang nagliligpit ako. Mommy Kelly, can you tell me a story? Tanong niya, umupo sa isang stool. Habang naghugas ako ng pinggan, nagkwento ako ng si Pagong at si Matsing. Tawa ng tawa si Isha. Tapos, naglaro kami ng bahay-bahayan gamit ang mga kaldero at sandok. Siya ang nanay, ako ang anak. Nakakatawa kasi baliktad. Pero enjoy na enjoy siya. Hindi ko namalayan ang oras. Nang mapatingin ako sa labas, medyo dumidilim na. Nakita ko si Sir Kirby na nakatayo sa may pintuan ng kusina, tahimik na nanonood sa amin ni Isha na naghahabulan paikot sa kitchen island. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Nang mapansin niyang nakita ko siya, hindi siya ngumiti pero hindi rin naman galit. Parang nag-iisip. Lumapit siya. Mukhang nag-enjoy kayo, sabi niya, boses niya medyo malambing, hindi tulad kanina. Daddy. Mommy Kelly is so fun, sigaw ni Isha, sabay yakap ulit sa akin. Napansin ko ang tingin ni Sir Kirby. Parang may kung anong kumislot sa mga mata niya. Pagkakatulad? Ano kayang pagkakatulad ang nakikita niya? Sa aming dalawa ni Isha? O sa akin at sa ina ni Isha? Sandali, nasaan nga ba ang ina ni Isha? Hindi ko pa siya nakikita at wala ring picture niya kahit saan sa bahay na to. Bigla, parang may nag-flashback sa isip ni Sir Kirby.
Kitang-kita ko ang pagbabago sa ekspresyon niya. Mula sa pagiging mapanuri, naging malungkot. Flashback ni Kirby. Gabi. Madilim. Umuulan. May narinig siyang iyak sa labas ng gate ng mansyon niya. Akala niya pusa lang. Pero paulit-ulit. Kinabahan siya. Dahan-dahan siyang lumabas, may dalang payong. At doon, sa may paanan ng gate, may isang basket. At sa loob ng basket, isang sanggol. Maliit, mapula pa, umiiyak. May kasamang sulat. Maikli lang. Alagaan mo siya. Hindi ko kaya. Walang pangalan, walang paliwanag. Shock. Gulat. Hindi niya alam ang gagawin. Pero nang buhatin niya ang sanggol at tumahan ito sa mga braso niya, alam niyang hindi niya ito kayang pabayaan. Siya si Isha. Ang naging liwanag ng buhay niya. End of Kirby's flashback. Napansin kong medyo natulala si Sir Kirby. Sir, okay lang po kayo, tanong ko. Umiling siya, parang bumalik sa kasalukuyan. Yeh. Just remembering something. Ngumiti siya ng bahagya, pero parang pilit. Sige na, Isha. Magbihis ka na. It's almost dinner time. Sumunod naman si Isha. Naiwan kami ni Sir Kirby sa kusina. Medyo awkward. Mukhang magkasundo kayo ng anak ko, sabi niya, hindi nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa kawalan. Mabait po si Isha, sagot ko. At matalino. She is, sabi niya, may halong pride sa boses. Pero bakit parang ang bilis niyang naging close sa'yo? Ni hindi nga siya ganyan sa ibang mga yaya niya dati. Nagkibit balikat lang ako. Hindi ko rin po alam, sir. Siguro po nagustuhan niya lang ang luto ko, pabiro kong sabi. Ngumiti siya ng maliit. Maybe. Habang naghahanda ako ng hapunan, may kung anong bumabagabag sa akin. Yung yakap ni Isha kanina. Yung amoy niya. Yung kislap sa mga mata niya. Bakit parang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya? Bakit parang may parte sa akin na gusto siyang alagaan, protektahan? Bigla may sumagip sa isip ko. Isang lamat na alaala, parang sirang plaka. Isang maliit na kamay na humahaplos sa pisngi ko. Isang malambing na iyak. Isang pakiramdam ng pagmamahal na walang kapantay. Pero malabo. Putol-putol. Hindi ko maintindihan. Parang panaginip na pilit kong inaalala pagkagising ko, pero nawawala. Napahawak ako sa dibdib ko. Ano to? Saan galing yon? Kelly, are you alright? Boses ni Sir Kirby. Nakalimutan kong nandyan pa pala siya, nakaupo sa may kitchen counter, nagbabasa ng papeles pero halatang hindi naman talaga nagbabasa. Ah, opo, sir. Medyo napagod lang siguro, palusot ko. Tumango siya, pero ang tingin niya, parang may gusto pang itanong. Ang araw na yon, natapos ng may halong kilig at pagkalito. Kilig, dahil sa mga ngiti at yakap ni Isha. Pagkalito, dahil sa mga pamilyar na pakiramdam na hindi ko maintindihan, at sa mga tingin ni Sir Kirby na parang may hinahanap o nakikita sa akin. Bakit nga ba parang ang dali para kay Isha na maging close sa akin? At bakit ako, parang may kung anong invisible thread na humihila sa akin papalapit sa batang iyon? Ang daming tanong. At pakiramdam ko, nasa bahay na to ang mga sagot. Lumipas ang mga araw, linggo. At sa bawat pagdaan ng araw, lalong lumalalim ang koneksyon namin ni Isha. Hindi na lang di Mommy Kelly ang tawag niya sa akin, kundi parang anino ko na rin siya sa loob ng mansyon. Pagkagising ko sa umaga para maghanda ng almusal, madalas, kasunod ko na siya, kinukusot pa ang mga mata, hihingi ng tea good morning hug. Kapag nagluluto ako, uupo siya sa paborito niyang stool sa kusina, magkukwento tungkol sa mga napanood niyang cartoons o sa mga kalaro niya sa eskwelahan. Tinuturuan ko siyang mag-ayos ng mga cupcakes o maghalo ng pancake batter. Ang sarap sa pakiramdam. Yung mga tawa niya parang musika sa tenga ko. Minsan, nahuhuli ko si Sir Kirby na pinapanood kami. Nakasandal sa hamba ng pinto, hindi nagsasalita, pero ang mga mata niya parang may kung anong emosyon na hindi ko mabasa. May ngiti, pero may bahid din ng pag-aalala? O pagtataka? Hindi ko masabi. Isang hapon, habang naglalaro kami ni Isha ng blocks sa sala,
Gumagawa kami ng e-castle para sa teddy bear niya. Biglang nagsalita si Sir Kirby mula sa likuran namin. Kelly, pwede ba tayong mag-usap saglit? Sa study ko. Medyo kinabahan ako. Seryoso ang tono niya. May nagawa ba akong mali? Napasok ko ba yung stick niya kagabi? O baka naman may reklamo na naman siya sa timpla ng sinigang ko? Sige po, sir, sabi ko, tumayo. Isha, baby, dito ka lang muna, ha? Usap lang kami ni daddy mo. Sumimangot si Isha. Bakit? Is Mommy Kelly in trouble? No, sweetie, sabi ni Sir Kirby, ginulo ang buhok ng anak. Daddy just needs to talk to her about grown-up stuff. Sa study niya, pinaupo niya ako sa silya sa harap ng malaki niyang mahogany desk. Umupo siya, huminga ng malalim at tinitigan ako. Yung titig na parang binabasa niya pati kaluluwa ko. Kelly, simula niya, napapansin ko, sobrang close na kayo ni Isha. Tumango ako. Opo, sir. Mabait po talaga si Isha. Alam ko, sabi niya. Pero may mga bagay na kailangan kong malaman. Para sa kapakanan ni Isha. Nag-aalangan siya. Kelly, may pamilya ka ba? Mga magulang, kapatid? Nagtaka ako sa tanong niya. Wala na po akong magulang, sir. Maaga po silang nawala. May tiyahin po ako, pero malayo po kami sa isa't isa. May anak ka ba, Kelly? Diretsong tanong niya. Natigilan ako. Parang may kumirot sa dibdib ko. Anak? Yung mga lamat na alaala yung malabong panaginip. Wala po, sir, sagot ko, medyo nautal. Bakit po niya naitanong? Hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa labas ng bintana, parang may malalim na iniisip. Wala naman. Just curious. Pagkatapos, ibinalik niya ang tingin sa akin. Kelly, Isha needs stability. She needs people around her who will be there for her for the long term. Naiintindihan ko po, sir, sabi ko. At gusto ko pong malaman niyo na mahalaga po sa akin si Isha. Hindi ko po siya basta-basta iiwan. Ang mga salitang yon, kusa na lang lumabas sa bibig ko. At totoo. Totoo sa pakiramdam ko. Umiti si Sir Kirby, pero parang mailungkot pa rin sa mga mata niya. Salamat, Kelly. I appreciate that. Lingid sa kaalaman ko, habang nag-uusap kami, may isang desisyon na palihim na ginagawa si Kirby. Desisyon na may kinalaman sa isang test. Ilang linggo na siyang binabagabag ng mga pagkakatulad ni Kelly at Isha. Yung mga ngiti, yung ilang kilos, pati na yung paraan ng pagtawa. At higit sa lahat, yung instant connection ng dalawa. Hindi niya maipaliwanag. Kaya, kumuha siya ng hair sample ni Kelly mula sa suklay na naiwan nito sa banyo ng staff. Kumuha rin siya ng kay Isha. Ipinadala niya sa isang trusted na laboratory. Para lang makasiguro. Para matahimik na ang isip niya. O baka lalo lang gugulo. Isang gabi, naghahanda ako ng espesyal na hapunan. Anniversary daw ng pagkakatatag ng Imperial Group. Maliit na selebrasyon lang sa bahay, sabi ni Sir Kirby. Siya, si Isha, at ako. Inihaw na salmon, creamy pasta, at paboritong chocolate lava cake ni Isha. Nakakatuwa, kasi parang pamilya na talaga kami. Nasa kalagitnaan kami ng masayang kwentuhan, si Isha, kinukwento kung paano siya nanalo sa spelling bee sa school, si Sir Kirby, nakangiting nakikinig, nang biglang bumukas ang pinto ng dining room. Isang babae ang biglang pumasok sa eksena. Matangkad, balingkinitan ang katawan, naka-eleganteng bestida na kulay pula. Ang buhok niya, itim na itim at bagsak hanggang bewang. Maganda siya, yung gandang pang-artista. Pero may kung anong lamig sa mga mata niya. Kirby, darling. Surprise, sabi niya, boses niya matinis pero may halong pait. Natigilan si Sir Kirby. Pati si Isha, napahinto sa pagkain. Ako, nakatayo lang, hawak ang serving spoon, hindi alam ang i-react. Via, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Sir Kirby, halatang gulat na gulat. May bahid ng inis sa boses niya. What else, darling? I'm here for you. For us. Lumapit si Via kay Sir Kirby at hinalikan ito sa pisngi. Napangiwi si Sir Kirby pero hindi siya umalis. Tapos, napansin ni Via si Isha. Oh, and who is this little princess? Tanong niya, ngumiti ng matamis,
pero parang peke. Lumuhod siya sa harap ni Isha. You must be Isha. Ang laki mo na. Ang ganda-ganda mo. Si Isha, medyo nailang. Nagtago sa likod ng upuan ni Sir Kirby. At doon, binitawan ni Vaya ang bomba. Tumingin siya kay Isha, tapos kay Sir Kirby, tapos sa akin, na parang isa lang akong langaw na dapat tabuyin. Anak ko siya, deklara niya, sabay yakap kay Isha. Pero si Isha, umiiyak na, pilit kumakawala. Daddy. I don't like her. Nayanig ang mundo ko. Parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Anak niya si Isha. Siya ang ina. Pero bakit ngayon lang siya nagpakita? At bakit parang ayaw sa kanya ni Isha? Ako, tulala. Binitawan ko ang serving spoon. Kumalansing ito sa sahig, pero parang wala akong narinig. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paulit-ulit na salitang i-anak ko siya. Si Sir Kirby, naguguluhan din hinila niya si Isha palayo kay Vaya. Via, anong pinagsasabi mo? What is this all about? Isn't it obvious, Kirby, sabi ni Vaya, tumayo, taas noo. I'm Isha's mother. It's time for me to be part of her life. Our life. Tumingin siya sa akin, mula ulo hanggang paa. At sino ka naman? Ang bagong yaya. May pangmamaliit sa tono niya. Bago pa ako makasagot, nagsalita si Sir Kirby. She's Kelly, our head cook. And she's more than just cook, Vaya. She takes care of Isha. May diin sa bawat salita niya, parang pinagtatanggol ako. Oh, really? Ngumisi si Vaya. Well, the real mother is here now. So, you can go. Ramdam ko ang pamumula ng mukha ko. Hindi sa hiya, kundi sa galit. Sino siya para paalisin ako? Pero bago pa ako makapagsalita, inunahan na naman ako. Vaya, this is not the time or place, sabi ni Sir Kirby, halatang pinipigilan ang sarili. Isha is here. Exactly, sabi ni Vaya. Kaya nga ako nandito. Para makasama ang anak ko. Lumapit ulit siya kay Isha, pero umatras ito lalo. I don't want you. I want Mommy Kelly, sigaw ni Isha, umiiyak na talaga. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya, nagmamakaawa. Parang dinudurog ang puso ko. Gusto kong yakapin si Isha, pero nandyan si Vea, na sinasabing siya ang ina. Sino ba talaga ang dapat paniwalaan? Ang gulo. Ang sakit. Maya-maya, parang may naalala si Sir Kirby. Tumingin siya kay Vaya, tapos sa akin. Wait a minute, sabi niya, parang may biglang nag-click sa isip niya. Pumasok siya sandali sa study niya. Pagbalik niya, may hawak siyang isang brown envelope. Actually, Via, sabi niya, boses niya kalmado pero may bigat. I had a test done. Binuksan niya ang envelope at kinuha ang isang papel. Behind everyone's back, yes. Because needed to be sure. Nanlaki ang mga mata ni Vea. Pati ako, napatingin sa papel na hawak niya. Ano ang resulta? And according to this, pagpapatuloy ni Sir Kirby, ang tingin niya, diretso kay Vaya, you are Isha's biological mother. Parang bombang sumabog sa buong dining room ang sinabi niya. Si Via, namutla. Ako, lalong naguluhan. Kung hindi si Vaya, sino? That's impossible. That's fake, sigaw ni Vaya, nanginginig ang boses. Kirby, you know what happened between us. Years ago. That night, see. Yes, I remember that night, Vaya, putol ni Sir Kirby, boses niya malamig. And night, regret. And night you took advantage of me when was vulnerable. But Isha is not product of that night. Then who is her mother? Tanong ni Vaya, desperada na. Si Sir Kirby hindi sumagot. Tumingin siya sa akin. Yung mga mata niya parang may sinasabi. Takot. Pag-asa. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, ang mundong akala ko ay nagsisimula ng umayos para sa akin, bigla na namang gumuho. Sino si Vaya? Ano ang kinalaman niya kay Sir Kirby? At higit sa lahat, kung hindi si Vaya ang ina ni Isha, at kung totoo ang sinasabi ng mga lamat kong alaala. Sino ako sa buhay ni Isha? Sino ako sa buhay nila?
Ang dating simpleng trabaho bilang kusinera, ngayon ay naging isang misteryo na kailangan kong malaman ang kasagutan. At pakiramdam ko, ang sagot ay masakit. Sobrang sakit. Ang sumunod na mga araw matapos ang eksena sa hapagkainan ay parang isang masamang panaginip na ayaw matapos. Si Vea, hindi umalis. Nagpaiwan siya sa mansyon, gamit ang dahilan na kailangan niyang makabawi sa mga taon na nawalay siya kay Isha, kahit pa sinabi na ng test na hindi siya ang ina. Pinalabas niya na dati silang may nangyari ni Kirby, under the influence, at baka nagkamali lang daw ang laboratorio. Isang malaking what if na binitawan niya, na kahit si Kirby, parang naguluhan na rin kung maniniwala o hindi. Ang pinakamasakit, si Kirby, parang nagsimulang maniwala o pinilit ang sariling maniwala. Nakikita ko sa mga mata niya ang desperasyon na magkaroon ng kumpletong pamilya si Isha. Isang ina. Kahit pa ang inang yon ay si Vea, na halata namang may ibang motibo. At isang gabi, habang naghahanda ako ng merienda para kay Isha, narinig ko ang usapan nila ni Kirby sa sala. Hindi ko sinasadyang makinig, pero malakas ang boses ni Vea, parang sinasadya niyang iparinig sa buong bahay. Kirby, darling, we need to do this for Isha, sabi ni Vea, boses niya malambing pero may pilit. She needs a mother. And whether you like it or not, I'm the closest thing she has to one right now. People will talk. See, with child out of wedlock, it's not good for your image, or for Isha's future. Vea, this is not about image, sagot ni Kirby, boses niya pagod. This is about Isha's happiness. Exactly. And she will be happy if she has a complete family. A mother and a father. Let's get engaged, Kirby. Let's give her that. Engagement. Parang may pumitik sa tenga ko. Engaged. Si Sir Kirby at si Vea. Pero bakit? Hindi ko na narinig ang sagot ni Kirby. Umalis na ako, dala-dala ang tray ng cookies at gatas, pero parang wala akong gana. Ang bigat sa dibdib. Kinabukasan, inanunsyo ni Manang Elsa na magkakaroon ng maliit na salu-salo. Isang key engagement party daw para kina Sir Kirby at Miss Vea. Si Vea, abalang-abala sa pagpaplano. Namimili ng mga bulaklak, ng menu, syempre, hindi ako ang pinagluto niya, kumuha siya ng ibang caterer, ng mga imbitado. Parang reyna sa sarili niyang palasyo. Ako, parang naging invisible. Si Isha, laging nakabuntot sa akin, ayaw lumapit kay Vea. Lalo itong nagpapapansin kay Isha, binibilhan ng mga laruan, dinadala sa kung saan-saan, pero si Isha, sa akin pa rin ang takbo pagdating sa bahay. Mommy Kelly, we don't like her, bulong niya sa akin isang gabi, habang sinusuklayan ko ang buhok niya bago matulog. She's not like you. Ang mga salitang yon, parang kutsilyong humihiwa sa puso ko. Gusto kong sabihin sa kanya na ako rin, ayokong mapalapit siya kay Vea. Pero sino ba ako? Hamak na kusinera lang. Nagsimula akong lumayo. Unti-unti. Hindi na ako masyadong nakikipaglaro kay Isha kapag nandyan si Vea o si Sir Kirby. Ginagawa ko lang ang trabaho ko, magluto, maglinis ng kusina, tapos uwi na sa staff house. Iwas tingin kay Sir Kirby. Iwas salita kay Vea. Ang hirap. Para akong pinipiga. Isang hapon, pagkatapos kong magluto ng hapunan, nagpaalam ako kay Manang Elsa na maaga akong uuwi. Masama raw ang pakiramdam ko. Palusot. Ang totoo, hindi ko na kayang makita silang tatlo na, masayang pamilya, sa hapagkainan. Paglabas ko ng gate, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Wala akong dalang payong. Perfect. Para mas lalong dramatic ang buhay ko. Naglakad ako mag-isa sa ulan, basang-basa, pero parang manhid na ang katawan ko. Ang isip ko, lumilipad. Bakit ganito? Bakit kailangang mangyari to? Yung mga sandaling kasama ko si Isha, yun ang pinakamasaya kong alaala sa mahabang panahon. Yung mga ngiti niya, yung mga yakap niya parang nagbibigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Tapos, bigla na lang parang binabawi lahat. Si Sir Kirby akala ko, iba siya. Akala ko, nakikita niya kung gaano ko kamahal si Isha. Akala ko, may espesyal na namamagitan sa aming dalawa, kahit platonic lang, kahit bilang magkaibigan o mag-amo na may respeto sa isa't isa.
Pero parang mas pinili niyang pakinggan si Vaya. Mas pinili niya ang kompletong pamilya na peke naman. Pinipilit kaya ni Kirby ang sarili na mahalin si Vaya kahit alam niyang mali? Para lang kay Isha. O baka naman may feelings pa rin talaga siya para kay Vaya at ginagamit lang si Isha bilang dahilan. Ang gulo. Nakarating ako sa staff house na parang basang sisiw. Nagpalit ako ng damit, humiga sa kama, pero hindi ako makatulog. Paulit-ulit na naglalaro sa isip ko ang mga nangyari. Ang mukha ni Isha na umiiyak. Ang mukha ni Vaya na nagtatagumpay. Ang mukha ni Sir Kirby na blanko. Kinabukasan, medyo maga ang mga mata ko. Pero kailangang pumasok. Trabaho pa rin. Pagdating ko sa kusina, may isang maliit na papel na nakaipit sa ref galing kay Manang Elsa. Isang note. Kelly, pinapabigay ni Isha. Ayaw niyang ibigay sa iba. Binuksan ko. Isang drawing. Isang stick figure na babae na may mahabang buhok. Ako raw yun, sigurado, katabi ang isang mas maliit na stick figure na may nakangiting mukha, si Isha, walang duda. May araw sa taas at mga bulaklak sa paligid. Tipikal na drawing ng bata. Pero ang tumatak sa akin ay ang sulat sa ibaba, isinulat gamit ang malalaki at medyo kwandong mga letra, tipikal sa isang batang nagsisimula palang magsulat. Dear Mommy Kelly, medyo mali ang spelling ng Kelly, pero ang cute. Ives dinde kita. Please siya give. Ayawi iveh tita ye. El divas as too funny. I love say Mommy Kelly. Isha G. May kasama pang drawing ng puso sa dulo. Parang piniga ang puso ko. Gusto kong maiyak. Gusto kong tumakbo pabalik sa mansyon, yakapin si Isha, at sabihing hindi ko siya iiwan. Pero paano? Paano kung lalo lang siyang masaktan kapag nakita niyang hindi ko kayang ipaglaban ang pwesto ko sa buhay niya? Paano kung lalo lang lumaki ang gulo? Itinago ko ang sulat sa bulsa ko. Buong araw, habang nagluluto ako, parang may bumubulong sa akin. Ang boses ni Isha. Miss na kita, Mommy Kelly. Sa mga sumunod na araw, lalong naging mailap si Isha kay Vaya. Nagkukulong siya sa kwarto, ayaw kumain kapag si Vaya ang kasama. Si Sir Kirby halatang problemado. Nakikita ko ang pag-aalala sa mukha niya tuwing tinitingnan niya ang anak. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin, parang may gustong sabihin pero hindi niya magawa. Siguro dahil sa engagement nila ni Vaya. Siguro dahil sa pride. Ang engagement party papalapit na. Si Vaya, lalong nagiging demanding. Utos dito, utos doon. Pati ako, pinag-iinitan. Kesyo mabagal daw akong kumilos, kesyo hindi masarap ang niluto ko, kahit hindi naman siya kumakain ng luto ko. Hinahayaan ko na lang. Ayokong pumatol. Para kay Isha. Isang gabi hindi na ako nakatiis. Gabi na, pero alam kong gising pa si Isha. Dahan-dahan akong pumunta sa kwarto niya. Nakabukas ng kaunti ang pinto. Sumilip ako. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, yakap-yakap ang teddy bear niya, nakatingin sa bintana. Malungkot ang mga mata niya. Pumasok ako. Isha! Napalingon siya. Biglang nagliwanag ang mukha niya. Mommy Kelly. Tumakbo siya palapit sa akin at yumakap ng mahigpit. You came back. Niyakap ko siya pabalik. Hindi naman ako umalis, baby. Nandito lang ako. But Tita Vaya said you're leaving soon. Because she's going to be in the new mommy, sabi niya, boses niya nanginginig. Natigilan ako. Sinabi iyon ni Vaya. Ang sama niya. Isha, listen to me, sabi ko, lumuhod para magkapantay kami. Kahit anong mangyari, lagi mong tatandaan na mahal kita, okay? At hinding-hindi magbabago iyon. Tumango siya, pero may luha na sa mga mata niya. Can you stay with me, Mommy Kelly? Don't let Tita Vaya take you away. Hindi ko alam ang isasagot ko. Ang sakit. Ang hirap. Ihle, tahan na, sabi ko, pinunasan ang mga luha niya. Maglalaro tayo, gusto mo? Tumango ulit siya. Naglaro kami ng paborito niyang pretend game. Ako ang reyna, siya ang prinsesa, at ang teddy bear niya ang matapang na kabalyero. Sa loob ng ilang oras,
nakalimutan namin ang lahat ng problema. Ang tanging mahalaga lang ay ang tawa ni Isha. Nang makatulog na siya, dahan-dahan akong tumayo. Hinalikan ko siya sa noo. Mahal na mahal kita, anak, bulong ko. Anak. Anak na ang turing ko sa kanya. Paglabas ko ng kwarto, nagulat ako nang makita ko si Sir Kirby na nakatayo sa hallway, nakasandal sa pader. Nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon, o kung ano ang narinig niya. Kelly, sabi niya, boses niya mahina. Sir, sagot ko, yumuko. Salamat, sabi niya. Salamat sa pag-aalaga mo kay Isha. Trabaho ko po yon, sir, sabi ko, pilit na ngumiti. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Parang ang dami naming gustong sabihin, pero walang lumalabas sa mga bibig namin. About the engagement, Simula niya. Sir, hindi niyo po kailangang magpaliwanag, putol ko. Naiintindihan ko po. Pero ang totoo, hindi. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan niyang ituloy ang isang bagay na alam niyang mali, na alam niyang masasaktan lang si Isha at ako. Tumango lang siya, tapos tumalikod at pumasok sa study niya. Naiwan akong nakatayo doon, pakiramdam ko, lalo akong nalilito. Bata. Laro. Lokohan lang ba talaga to lahat? Ang nararamdaman ko para kay Isha, laro lang ba? Ang pag-aalala ko, lokohan lang. At ang nararamdaman niya para sa akin, mawawala rin ba iyon na parang bula kapag nasanay na siya kay Vaya? Ang sakit isipin. Pero kailangan kong maging matatag. Para kay Isha. Kahit pa ang ibig sabihin noon ay ang pagparaya ko sa sarili kong kaligayahan. Ang gabi na yon, habang nakahiga ako sa kama, hawak-hawak ang drawing ni Isha, iyak lang ako ng iyak. Tahimik. Walang nakakarinig. Pero ang puso ko, sumisigaw. Sumisigaw ng sakit, ng pangulila, at ng isang tanong na hindi ko masagot, bakit? Dumating ang araw ng tea engagement party ni Sir Kirby at Vaya. Kung tutuusin, mas mukha itong birthday party ni Sir Kirby dahil natapat din sa kaarawan niya. Isang malaking garden party sa mansyon. Ang daming bisita, mga kasosyal ni Via, mga business partners ni Sir Kirby. Lahat nakapormal, lahat nagpapabunggahan. Ako. Nasa kusina, syempre. Kahit na may caterer si Via, pinakiusapan ako ni Manang Elsa na mag-supervise pa rin at maghanda ng ilang key special requests ni Sir Kirby, lalo na yung paborito niyang sinigang na may tamang-tamang asim, at ang paboritong chocolate cake ni Isha. Pakiramdam ko, para akong extra sa sarili kong pelikula. Si Via, ang reyna ng gabi. Nakagaon na kumikinang, aligid ng aligid kay Sir Kirby, tawa ng tawa, pero ang mga mata, laging nakabantay kay Isha. Si Isha naman, ayaw humiwalay sa akin. Kahit pinipilit siya ni Vaya na makipaglaro sa ibang mga bata o tumabi sa soon-to-be parents, sa akin pa rin siya bumabalik, humahawak sa lailayan ng bestida ko, o nagpapabuhat. Nakakailang, lalo na't ang sama ng tingin sa akin ni Vaya. Kelly, can you get me some juice? Sabi ni Isha, habang nagtatago sa likod ko. Sige, baby, sabi ko, umiti. Habang kumukuha ako ng juice, narinig ko ang bulungan ng ilang bisita. Sino yung babaeng yan? Bakit dikit ng dikit sa kanya yung bata? Yaya lang daw yan. Pero parang mas close pa sila kesa sa future stepmom. Kawawa naman si Vea. Trying hard maging ina. Nasaktan ako para kay Vea, kahit na naiinis ako sa kanya. Pero mas nasaktan ako para kay Isha. Bata pa lang, napapasabak na sa ganitong klaseng drama. Maya-maya, nagsimula na ang tea programa. May konting speech si Via, nagpasalamat sa mga dumalo at kung gaano siya kasaya na finally, magiging buo na ang pamilya nila. Si Sir Kirby, tumabi sa kanya, umiti pero halatang pilit. Parang may mabigat na dinadala. Pagkatapos ng speech, habang nagkakainan at nagkukwentuhan ang mga tao, may isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Kyle. Ang matalik na kaibigan ni Sir Kirby at isa rin sa mga top executive ng Imperial Group. Bihira siyang magpakita sa mga social gatherings, kaya medyo nagulat ang lahat. Kirby. Happy birthday, bro, bati ni Kyle, niyakap si Sir Kirby. May dala siyang isang maliit na regalo at isang sealed na brown envelope. Kamukha ng envelope na hawak ni Sir Kirby noong una niyang i-reveal ang city test result ni Vaya.
Kinabahan ako bigla. Kyle, akala ko hindi ka makakarating, sabi ni Sir Kirby, halatang natuwa pero may bahid ng pagtataka. Hindi ko pwedeng palampasin to, bro, sabi ni Kyle, tapos tumingin kay Vaya, isang pilit ng ngiti. Congratulations sa inyo. Thank you, Kyle, sabi ni Vaya, medyo mataray ang dating. Hindi sila masyadong magkasundo ni Kyle, alam ko iyon. Actually, Kirby, sabi ni Kyle, humarap ulit kay Sir Kirby, may kailangan kang malaman. Importante to. Ibinigay niya ang sealed envelope. This is the real sand result, Kirby. The one from an independent, highly reputable lab. I had it done. For Asia. And for you. Natigilan ang lahat ng malapit sa kanila. Pati ako, napahinto sa pag-aabot ng platito ng cake. Ano raw? Real sand result. Ibig sabihin, yung una peke. O baka naman, kinukumpirma lang nito yung unang resulta. Ang gulo. Si Sir Kirby, kinuha ang envelope. Ang mga kamay niya, medyo nanginginig. Tumingin siya kay Kyle, tapos kay Vaya, na biglang namutla. Tapos, tumingin siya sa akin, at kay Isha na nakakapit pa rin sa akin. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Habang binabasa niya ang resulta, lahat kami, nakatingin sa kanya, nag-aabang. Ang katahimikan, pwedeng hiwain ng kutsilyo. Pati yung tugtog ng banda, parang humina. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Sir Kirby. Mula sa pagkalito, naging gulat. Tapos, naging galit? Hindi. Hindi galit. Parang lungkot na maihalong pagsisisi. At pag-asa. Ang hirap basahin ang emosyon niya. Tumingin siya kay Vaya. Via, anong ibig sabihin nito? Si Via, hindi makapagsalita. Nanginginig ang buong katawan niya. Umiiyak na siya. Kyle, anong di? Hindi natapos ni Sir Kirby ang sasabihin. Kirby, sabi ni Kyle, malumanay pero matatag. The first set test it was tampered with. I investigated. Someone paid off a lab technician. This is the truth. Tumingin ulit si Sir Kirby sa papel. Huminga siya ng malalim. According to this, Vaya is not Isha's mother. Walang bago doon. But it says here. Kelly Sandoval. Napatingin siya sa akin, ang mga mata niya, punong-puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kelly, ikaw ang biological mother ni Isha. Parang huminto ang mundo ko. Ako ang ina ni Isha. Yung mga lamat na alaala, yung mga pamilyar na pakiramdam, totoo lahat yon. Si Isha anak ko. Nabitawan ko ang hawak kong baso. Kumalat ang juice sa sahig, pero wala akong pakialam. Nanginginig ang mga tuhod ko. Gusto kong sumigaw, gusto kong umiyak, gusto kong tumawa. Halo-halong emosyon. Si Isha, napatingin sa akin tapos kay Sir Kirby. Daddy, Mommy Kelly is the real mommy. Si Vea, biglang humagulgol. Napaupo siya sa isang silya, hindi na napigilan ang sarili. Si Kelly ang tunay na ina, sigaw niya sa gitna ng pag-iyak. Lahat ng mata, nasa kanya na. Pero bakit, Vea? Bakit mo to ginawa? Tanong ni Sir Kirby, boses niya basag. Dahil sa inggit, sigaw ni Vea, ang mukha niya basang-basa ng luha. Noong high school pa lang tayo, Kelly, inggit na ako sa'yo. Ikaw na laging masaya, ikaw na laging bida, ikaw na laging magaling. Lahat ng gusto ko, parang napupunta sa'yo. Pati si Kirby, alam kong may gusto ka sa kanya, at alam kong may gusto rin siya sa'yo noon. Natigilan ako. Si Kirby may gusto sa akin noon. Nang malaman kong nagbunga ang isang pagkakamali niyo ni Kirby, pagpapatuloy ni Vea, tumingin kay Sir Kirby, isang pagkakamali na pareho niyong pinagsisihan at kinalimutan agad. Nakita ko yung opportunity. Inggit ako, Kelly. Gusto kong maranasan yung buhay na dapat ay sa'yo. Gusto kong ako ang mahalin ni Kirby. Gusto kong ako ang maging ina ng anak niya. Lalo akong naguluhan. Pagkakamali? Anong pagkakamali? Noong nanganak ka, Kelly, sabi ni Vea, humihikbi, ako ang kasama mo. Nasa probinsya tayo noon, di ba? Walang ibang nakakaalam. You were so young, so scared. Sinabi ko sa'yo na hindi mo kaya.
Sinabi ko sa'yo na mas mabuti para sa bata kung mapupunta siya sa mas may kaya. Ako ang nag-arrange ng lahat. Ako ang nag-iwan kay Isha sa doorstep ni Kirbay, kasama ang sulat na nagsasabing ako ang ina. Pero ang totoo, ako lang ang nag-isip noon. Gusto kong ako ang kilalanin niyang ina, kahit sa papel lang. Ang mga sinasabi niya parang unti-unting nagiging malinaw ang lahat. Yung mga lamat na alaala yung pakiramdam na may nawawala sa akin. Pinaniwala kita na namatay ang anak mo, Kelly, sabi ni Vea, halos hindi na makahinga sa kaiyak. Para hindi mo na siya hanapin. Para akin na siya. Para akin na si Kirbay. Pero sinira ko ang buhay niyo dahil hindi ko kayang maging ikaw. Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Tumulo na sila, sunod-sunod. Si Isha anak ko. Ang batang minahal ko ng sobra-sobra, na tinuring kong parang sarili ko, anak ko pala talaga. Si Isha, lumapit sa akin, umiiyak na rin. Niyakap niya ako ng mahigpit. Mommy and my real mommy tea. Niyakap ko siya pabalik, habang patuloy sa pagluha. Ang bigat sa dibdib ko, parang gumaan. Ang sakit, napalitan ng hindi ko maipaliwanag na saya, at lungkot, at panghihinayang sa mga nawalang taon. Si Sir Kirbay, lumapit sa amin. Lumuhod siya. Hinawakan niya ang kamay ko, at ang kamay ni Isha. Ang mga mata niya, puno ng luha. Kelly. I'm so sorry. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Hindi ako makapagsalita. Ang tanging nagawa ko lang ay tumango, habang yakap-yakap ko ang anak ko. Ang anak namin. Ang gabi na dapat ay engagement party, naging gabi ng katotohanan. Masakit. Magulo. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na naging malinaw, ang pagmamahal ng isang ina, hindi kayang itago ng kasinungalingan. At ang puso ng isang bata, alam kung sino ang tunay niyang kanlungan. Kung ako ang ina, bakit siya ang pinili nila noon? Dahil sa kasinungalingan. Pero ngayon, ang katotohanan na ang magdidikta. At sana, sa pagkakataong ito, kami naman ang piliin ang tadhana. Ang mga sumunod na linggo matapos ang revelasyon sa party ay puno ng paghilom at pag-aayos. Para sa lahat. Si Vea, sa tulong ni Kirby at sa sarili niyang kagustuhan, nagsimulang magpagamot. Humingi siya ng tawad sa akin, kay Kirbay at lalo na kay Isha. Mahabang proseso, pero nakikita ko ang sinseridad sa kanya. May mga sugat na malalim, pero ang unang hakbang tungo sa paggaling ay ang pag-amin sa pagkakamali. Sana, mahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap, malayo sa anino ng inggit. Si Kirby at ako, unti-unti kaming nagkakalapit, pero sa ibang paraan na ngayon. Hindi na lang bilang amo at empleyado, o bilang dalawang taong nag-aalaga sa iisang bata. Kundi bilang dalawang taong may pinagdaanan, may nasirang tiwala na kailangang buuin, at may isang anak na pareho naming mahal. Ang pinakamasaya sa lahat. Si Isha. Ang dating malungkot niyang mga mata, ngayon ay laging kumikislap. Hindi na Mommy Kelly ang tawag niya sa akin, kundi simpleng Mommy. Ang sarap pakinggan. Para siyang bulaklak na dati kulang sa dilig, pero ngayon, nabuhayan at namukadkad ng husto. Lagi siyang nakangiti, laging masigla. Ang mansyon, na dati parang malamig at malungkot, ngayon ay puno na ng tawanan. Madalas, nagluluto kami ni Kirbay ng magkasama sa kusina. Hindi na siya yung isihi na suplado, kundi isang tatay na gustong matutong magluto ng paboritong adobo ng anak niya. Ako naman, tinuturuan siya at minsan, inaasar pa. Kirbay, hindi ganyan ang paggisa ng bawang. Masusunog yan, tatawa ako. Aba, Chef Kelly, ikaw na nga ang nagtuturo, ikaw pa ang naninigaw, tatawa rin siya. Tapos, darating si Isha, makikigulo. Daddy, Mommy, can't help. Naman, anak, sabay naming sasabihin. At magiging isa na namang masayang kaguluhan sa kusina. Isang hapon, habang nagmemeryenda kami sa garden, abala si Isha sa pagdodrawing. Mommy, Daddy, look. Pinakita niya sa amin ang drawing niya, 3 stick figures na magkakahawak kamay, isang mataas na lalaki, isang babae na may mahabang buhok, at isang maliit na batang babae sa gitna. May malaking bahay sa likod at isang araw na nakangiti. Our family, sabi niya, proud na proud. Nagkatinginan kami ni Kirbay. Umiti siya sa akin, yung ngiti na abot hanggang mata. Yung ngiti na nagsasabing, ito na yon.
Minsan, dinadalaw namin si Vaya sa wellness center kung saan siya nagpapagaling. Noong una, medyo awkward, pero nakikita namin ang pagbabago sa kanya. Isang araw, paglabas niya sa therapy session niya, nakangiti siya, isang tunay na ngiti, walang halong pait o pagkukunwari. Niyakap niya ako. Kelly, salamat. At patawad ulit. Walang anuman, Via, sabi ko. Ang mahalaga, magpagaling ka. Magiging okay din ako, sabi niya. Maybe, someday, I can find my own happiness, without trying to steal someone else. Naniniwala ako sa kanya. Lahat naman tayo deserve maging masaya. Isang gabi, pagkatapos naming patulugin si Isha, nagbasa kami ng kwento, kumanta ng lulabi, at hinalikan siya sa noo, niyaya ako ni Kirbay na maupo sa may veranda. Tahimik. Ang mga bituin ang ganda sa langit. Kelly, simula niya, medyo seryoso ang boses. Kinabahan ako. Esan, naaalala mo ba yung gabing? Yung gabing nangyari Yung pagkakamali natin, tanong niya, medyo nahihiya pa. Tumango ako. Naaalala ko na ngayon. High school graduation party. Medyo nakainom kaming dalawa. Parehong malungkot dahil magkakahiwalay na ng landas. Isang halik na nauwi sa isang bagay na hindi namin pinaghandaan. Pareho kaming natakot. Pareho naming pinagsisihan. At pareho naming kinalimutan o pilit na kinalimutan. Hanggang sa dumating si Vaya at ginulo ang lahat. Hindi ko alam noon, Kelly, sabi niya, hinawakan ang kamay ko. Kung alam ko lang kung naging matapang lang ako noon siguro, hindi tayo dumaan sa lahat ng to. Siguro, sabi ko. Pero, Kirbay, kung hindi rin nangyari ang lahat ng to, baka hindi rin tayo natuto. Baka hindi rin tayo naging ganito katatag. Ngumiti siya. Siguro nga. Pero may isang bagay akong sigurado ngayon, Kelly. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Dumukot siya sa bulsa niya. Isang maliit na kahon. Binuksan niya. Isang sing-sing. Simple lang pero kumikinang. Isang sing-sing. Nanlaki ang mga mata ko. Kelly Sandoval, sabi niya, ang boses niya, puno ng sinseridad. Noong una kitang makita sa kusina ng restaurant, akala ko, isa ka lang matapang na chef na sumisigaw sa bagong empleyado. Tumawa kami pareho. Pero habang tumatagal, nakita ko kung sino ka talaga. Isang babaeng matapang, mapagmahal, at higit sa lahat, isang napakabuting ina. Nagsimula ng mamasa ang mga mata ko. Hindi ko napapahabain pa to, sabi niya, tumingin sa mga mata ko. Walang halong pagkukunwari, Kelly. Gusto kitang makasama, buong buhay. Gusto kong ikaw ang makasama ko sa pagpapalaki kay Isha. Gusto kong ikaw ang katabi ko sa pagtulog at pagkagising. Gusto kong ikaw ang asawa ko. Napatakip ako sa bibig ko. Hindi ako makapaniwala. Kelly, will you marry me? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko. Pero this time, luha ng kaligayahan. Tumango ako ng paulit-ulit. Kirbay. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko. Sakto. Parang sadyang ginawa para sa akin. Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa ilalim ng mga bituin, sa harap ng tahimik na gabi, hinalikan niya ako. Isang halik na puno ng pagmamahal, ng pangako at ng pag-asa. Ito ang pamilyang matagal ko nang hinahanap, bulong niya sa akin, habang nakayakap pa rin kami. Napatingin ako sa bintana ng kwarto ni Isha. Mahimbing siyang natutulog, marahil, nananaginip ng magagandang bagay. Napangiti ako. Ito na nga. Ang pamilyang binuo ng tadhana, sinubok ng panahon pero pinagtibay ng pagmamahal. Hindi perpekto pero totoo. At sa wakas, pagkatapos ng lahat ng sakit at hirap, natagpuan na rin namin ang aming happily ever after. Hindi sa isang fairy tale, kundi sa totoong buhay, sa isang kusinang puno ng amoy ng sinigang, sa mga yakap ng isang anak, at sa pag-ibig na pinili ng puso. Ang puso, kapag siya na ang pumili, walang makakapigil. Kahit gaano pa kagulo ang simula, ang mahalaga, sa dulo, kayo pa rin ang magkasama. Mahal kong mga mambabasa. Una sa lahat, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa kwento ni Kelly, Kirbay at Isha. Bawat kabanata, bawat salita, ay inihabi ko ng may pag-aalala kung paano ito tatatak sa inyong mga puso.
Ang inyong pag-abang at pagtangkilik ang nagsilbing inspirasyon at lakas ko para tapusin ang munting kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat eksena, mula sa maingay na kusina hanggang sa tahimik na mga gabi ng pag-iyak, mula sa mga kilig moments hanggang sa mga tagpong puno ng hinagpis, para na rin akong naging bahagi ng kanilang buhay. Naramdaman ko ang tapang ni Kelly, ang pagkalito at pagmamahal ni Kirbay, at ang inosenteng paghahanap ng pagmamahal ni Isha. May mga pagkakataong napapangiti ako habang nagtatype, at may mga sandali ring hindi ko mapigilang mapaluha kasabay ng mga karakter. Isang emosyonal na paglalakbay, ika nga. Ang kwentong ito, para sa akin, ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay tungkol sa kapangyarihan ng katotohanan, gaano man ito kasakit o katagal bago lumabas. Ito ay tungkol sa pagpapatawad sa iba, at higit sa lahat, pagpapatawad sa sarili. Ito ay tungkol sa pamilya, na hindi laging nabubuo sa dugo, kundi sa pagmamahal, pag-aalaga, at pagtanggap. At higit sa lahat, ito ay tungkol sa pag-asa, na kahit gaano pa tayo nasaktan o naligaw ng landas, laging may pagkakataong bumangon, magmahal muli, at bumuo ng pamilyang matagal na nating inaasam. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may mga aral at inspirasyon kayong napulot. Na ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko, at ang tunay na pamilya ay laging naghahanap ng paraan para magkabalikan. Na ang bawat isa sa atin ay may karapatang magmahal at mahalin, at magkaroon ng sarili nating happily ever after, sa sarili nating paraan. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, o kahit kanino pa mang sa tingin inyo ay makakarelate. At syempre, ikagagalak ko pong mabasa ang inyong mga komento, saloobin, at kung ano pa mang nasa isip ninyo. Ang inyong mga mensahe ay mahalaga sa akin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa susunod nating kwentuhan. Nagmamahal. Ang inyong manunulat.